ang totoong Narcolis, video episode 1 to video episode 5, yung nirecord ko nung nasa isang kumbento ako, lahat yon pawang scripted. Lahat yon pawang kasinungalingan. Kasinungalingan kasi may plano yung kabilang kampo magpaputok ng issue para ma-divert yung atensyon ng tao, papataas ng papataas ang rating ng administration candidate, samantalang walang pumapasok, particularly sa 8 diretso candidate. Kung may pumapasok man, magic nasa 13, 14, pababa, at 2 lang. Nung ginagawa ang video presentation ito, actually hindi po ito napakadali. 9 na buwan pinagplanuhan kung paano gumawa ng ingay ngayong darating na halalan. At hindi lang yung sa akin na pagsasalita, ang plano para doon. Maraming nauna. Katulad ng pagsalita ni Jojo Asierto na iniuugnay niya si Senator-elect Christopher Lawrence Bong Tesorugo sa isang Michael Yang. Kasama yon doon sa mga scripted ng grupo para umingay, para ma-divert yung tao, yung sambayanan sa talagang totoo na nangyayari sa bayan. At ito nga, yung paputok ng Kibikoy, para ma-discredit si Senator-elect Bongo, yung iba pang mga sangkot doon na politiko, na wala naman talaga. Wala naman, hindi totoo yun. Walang katotohanan, lahat yun. At yun, pawang orchestrated lamang ng mga nasa kabilang parte, which is the Liberal Party, under the handling of Senator Antonio Sani Trillanes IV. Sir, nakausap mo mismo si Senator? Hindi lang nakausap, ilang beses kami nagpupulong, nagpaplano, upang isakatuparan ang Project Sodoma. Ang Project Sodoma ay isang proyekto para pabagsakin si Presidente Duterte at ang makaupo sa posisyon, si Vice President Leni Robredo, hinahabol ni Senator Trillanes bago magtapos ang term niya ngayong June 30, 2019. Dahil kapag napabagsak si Presidente Duterte, ang upo, duly constitutionalized, the Vice President of the Republic of the Philippines, Her Excellency Leni Robredo. And the Vice President will appoint from the Senate or from the House a certain congressman or senator to be the vice president. And Sani will be the line to become the vice president. Yun ang pinakaplano ng ang totoong narcolist para sirain, mag-ingay ang taong bayan with the collaboration of the different church organization in the Philippines para magkaroon ng isa na namang mass movement pabagsakin si Presidente Duterte. Sir, bakit ka pumayag na magsinungaling kung totoo yung sinasabi mo ngayon? Sir, bago ako lumubog last August 2018, hindi naman po lingid siguro sa kaalaman ninyo na mayroong isinampa sa akin na affidavit complaint ang isang multi-level marketing company, yung Archer World Marketing Corporation. Sir, hindi ako ang siyang mastermind ng pageant na iyon.